Year 2016. Naalala ko pa nung pinatay ko ang TV gamit ang remote control at saka tumayo. Kamuntikan na ako dun, pero nagwagi na rin sa wakas si Lebron. At naipagkampyon niya rin sa wakas ang Cubs. Magkasabay kaming nagtungo sa hagda ng aking mga borders. Di panalo ka niyan sa pustahan niyo ni Danilo, sabi sa akin ni Mark. Totoo ba na dinamay niya pa si Janela sa pustahan ninyo? Pahabol ni Gary. Nginitaan ko na lang sila pareho. Sila Mark at Gary ay kapwa kong mga team leaders sa isang call center sa Mandaluyong, pero sa ibang account. Nagkakilala na lang kami sa intramurals at mula noon ay naging magkakabarkada. Nang maipundar ko itong bahay na ito at nagdesisyon na ipaupa ang 2 bakanting kwarto, ay sa kanila ko na rin kaagad inialok. Si Danilo naman ay kapwa rin naming TL, pero pareho naman kami ng account. Sa katunayan, kasamahan ko siya sa cluster at katabi ko pa ng workstation. 3 palapag ang bahay ko. At dahil nasa 2 palapag ang mga kwarto nila Mark at Gary, ay iniwan ko na sila patungo sa sarili kong kwarto. Pagkasara ng pinto, ay agad akong nahiga. Dahil na rin siguro sa adrenaline rush dala ng pagkapanalo ng Cubs, ay hindi pa ako inaantok. Kaya tuloy ay napamuni-muni muna ako at pinag-isipan ang huling sinabi ni Gary kanina. Noong simula ng series ng laro, ay naghamon ng pustahan si Danilo sa akin. Alam niyang die-hard Cubs boy ako. Laking Cleveland kasi ako pero pinauwi ako ng Pilipinas ng magulang ko dahil sa gulong sinalihan ko noong high school ako. Si Danilo naman yung tipo ng fan na paiba-iba ng team. Kung sino sikat ay doon siya. Kumbaga pabago-bago siya ng team. Kainis lang. Okay lang sana kaso hindi lang doon ang pagkainis ko sa kanya. Buong opisina ay naiinis sa kanya. Nagkaroon na ba kayo ng kasamaan sa trabaho na sobrang yabang at sobrang pabida pero hindi kayang umamin at tumanggap ng pagkakamali? At ipapasa pa sa iba ang sisi kapag may pumalpak. Yun si Danny sa amin. Sobrang kinaiinisin siya ng lahat. Na kahit yung operation manager namin ay naghahanap ng dahilan para matanggal na siya. Kahit sa cluster lang namin. Pero dahil maganda ang performance ng team niya, walang mahanap na dahilan. Nabanggit na lang rin ang team niya, kahit mga agents niya hindi nagtatagal sa kanya. Ang balita nga ay hindi lang sa side namin siya ang record holder ng highest attrition, kundi sa buong BPO industry. Pero andyan pa rin siya at hindi mapaalis-alis. Bulong-bulungan tuloy na malakas ang kapit niya. At yung kayabangan at attitude niya ang punot dulo ng pustahan namin. Sa sobrang kayabangan niya, ay sinabi pa niyang kapag manalo ang manok kong team, ay papayag siyang makatabi ko ang misis niya sa kama. Yun yung tinutukoy kanina ni Gary sa tanong niya. Si Janelle. Si Janelle ay kasamahan din namin sa call center, pero ibang account lang rin ulit. Mahigit 1 taon pa lang silang kasal ni Danilo at wala pang anak. Maganda si Janelle at ang balita ko ay dati rin tong ramp model. Hindi ko ipagkakailang may crush ako sa kanya at matagal ko na rin siyang kursunada. Kaso good boy na ako, kaya ni minsan ay hindi ako nagpakita ng kahit na anong motibo kay Janelle, lalo't kasal na siya. Ngunit dahil sa pustahan namin ni Danilo, ay may pagkakataon na akong maisakatuparan ang minsay pinapangarap ko. Naalala ko pa nung una, mayabang niyang ipinusta si Janelle. Tatalunin ng Warriors yung Lebron mo, sabi pa sa akin na Danilo nang makipagpustahan niya sa akin. Kahit kailan, hindi niya kaya magpa-champion ang team kung walang malalakas na kasama. Dagdag pa niya. Maganda ang laro nila ngayong season. Ang sagot ko sa kanya noon. At saka, hindi lang naman si Lebron ang nasa Cubs. Bakikita mo, talo yan si Lebron. Pamimilit ni Danilo sa akin. Sa katunayan, ngayon pa lang talo ka na sa pustahan natin.
Kaya isasama ko si Janelle sa pusta ko. Tuloy-tuloy niyang sabi. Seryoso ka ba dyan? Aaminin kong medyo namangha ako nang sinabi niya yun. Seryoso ko. O sige, sagot ko. Game ako dyan sa naisip mong yan. Sa totoo lang, hindi ko alam kung bakit niya dinamay ang misis niya sa ganong laro. Pero alam ko kung bakit ko tinanggap. Wala akong nobya noon, kaya wala rin naman akong padapat sa misis ni Danilo. Tanging yung pera lang ang kaya kong tapatan. Ewan ko, ganun lang siguro kasi raulo ang ungas na yun. Nahuli ko pa nga na nag-aaway sila ni Danilo at Janelle sa parking lot dahil nga kumalat ang balita tungkol sa pagdamay ni Danilo sa asawa niya. Hindi ko in-expect na magagawa mo yun sa akin, sabi ni Janelle. Nakatalikod sila pareho sa pinanggalingan ko, kaya hindi nila ako napansin. Agad akong nagkubli sa likod ng isang poste. Ganun mo ba ako itrato? Na parang isang kagamitan mo lang? Dagdag pa nito. Relaxan. Sigurado naman ang panalo ko eh. Tara na sa kotse. Sagot ni Danilo. Hindi ko na alam kung ano pa ang pinag-usapan nila. Dahil narinig ko na lang ang pagbukas ng pinto ng kotse. Kasunod ng padabog na pagsara. Hinintay kong marinig silang umalis bago ako umalis sa aking pinagtataguan at nagtungo sa sarili kong sasakyan. Pero ngayong nanalo ko, nagdadalawang isip ako na singilin si Danilo. Mabait kasi sa akin si Janelle at mabuti kaming magkaibigan. Ayaw ko namang masira ang pagkakaibigan namin dahil lang sa pustahan na yun. Nakatulog na lang ako habang pinag-iisipan ko ang bagay na iyon. Pagdating ko sa workstation ko kinaumagahan, ay nakita kong nakaupo na si Danilo sa pwesto niya. Pansin sa mukha niya ang matinding pagkatalo. Pasimple akong nagpunta sa pwesto ko, pero pansin ko ang tingin ng mga tao sa amin. Mukha talagang kumalat ang tungkol sa pustahan naming dalawa. At pasimple rin ang lahat sa pagbantay sa pagsingil ko. Oo, sa usaping pera handa akong kunin yun. Pero hindi pa rin ako sigurado kung sisingilin ko siya tungkol kay Janelle. Pero si Loco na rin mismo ang nagdesisyon para sa akin. O ayan, sabi ni Danilo, sabay bagsak niya ng pera sa station ko. Ayan ang pinanalo mo. Tinignan ko siya. Pansin ko na pinagtitinginan kami ng ibang tao. Ibang TL, mga OM at mga agents namin. Salamat. Ang sabi ko ng medyo malakas para marinig ng lahat. Parang normal lang ang araw namin. Or in this case, gabi. Maya't maya maninikaw ng agent si Danilo. Dati-rati na niyang ginagawa yun, pero ngayong shift na to, mas malakas at mas madalas kaysa dati. Hindi naman halatang bad trip siya. Noong lunch break, ay nakita ko si Janelle sa cafeteria. Nginitaan niya ako nang mapansin ako. May mga kasama siyang ibang team leader sa account nila na kumakain, kaya hindi ko na siya nilapitan. Habang nagmemeryenda ako kasama ang mga agents ko, ay dumating si Danilo. Pasimple kong pinagmasdan ng dalawa. Bago pa man makalapit si Danny kay Janelle, ay agad itong nagpaalam sa kanyang mga kasama. Sinubukan siyang kausapin ng mister, pero talagang iniiwasan siya ni Janelle. Nang matapos ang shift namin, ay sinundan ko si Danilo sa parking lot. Buti na lang at walang ibang tao sa oras na yon. O Danny boy, sabi ko para tawagin ang pansin niya. Kulang pa yung binayad mo ah. Anong kulang? Nakakunot noong sabi niya. 5,000 na yun ah. Alam mo namang hindi tungkol sa 5,000 ang tinutukoy ko. Sagot ko. Look Jay, siguro pwede naman nating kalimutan yung usapan nating yun. Ha? Anong nangyari sa'yo, Dan? Akala mo hindi ako mananalo, no? Pero ngayon umatras ka. Gusto ko lang sana siyang turuan ng leksyon sa pagiging mayabang. Hindi ko na sana tututuhanin ang tungkol sa misis niya. Pero gaya ng nangyari sa simula ng shift namin, ay may iba na naman na nagdesisyon at natatangay lang ako. Don't worry, magbabayad naman siya. Sabi ng isang babae mula sa likuran ko. Hinarap ko ang nagsalita. At nang makita kong si Janelle yun, ay hindi ko alam kung papaano ako magre-react. Hindi pwede. Pagsusumamo ni Danilo. Ngayon aatras ka. Ikaw ang may pakana nito, di ba?
Buliyaw ni Janelle sa kanyang mister. Ni hindi mo man lang ako tinanong kung okay lang sa akin na ako ang maging kabayaran pag natalo ka, di ba? Besides, di ba parang gamit lang din naman ako? Kung ituring mo, so panindigan mo. Ikaw nang bahalang mag-decide kung saan at kailan, Jay. Sabi sa akin ni Janelle. Alam mo naman ang number ko, di ba? I-message mo na lang ako. Tiningnan ko ng maigi si Janelle sa puntong yun. Gusto ko talagang pilitin siya na wag nang ituloy ang kalokohang yun. Baka ikasira pa nilang mag-asawa. Pero kita sa mata niyang desidido na ito. Okay. Off mo rin tonight, di ba? Tanong ko kay Janelle. Yes. Okay, sige. Pa-reserve ako ng room sa New Horizon. Sabi ko. Magkita tayo bandang 6:00. Okay. Text mo anong room number. Ang sabi ni Janelle. Iniwan na niya kami ni Danilo at nagtungo sa kotse ng mister. Ako naman ay hindi na pinansin ang masamang tingin ni Dan sa akin at nagtungo na rin sa sarili kong sasakyan. Sa totoo lang, hindi ko rin naman balak ituloy na patulan si Janelle sa kama. Oo, itutuloy ko pa rin ang pakikipagkita sa hotel kasi gusto ko pa rin turuan ng leksyon si Dan. Pero wala na akong balak kay Janelle. Ayaw ko namang masira ang maayos na pagtingin niya sa akin. Kumuha ako ng room na medyo malawak para medyo komportable kami at kahit sa sofa na ako matulog. Pagdating sa kwarto ay tinext ko agad si Janelle ng room number gaya ng napagkasunduan. Nakatanggap ako ng sagot mula sa kanya. On the way na kami, 10 minutes. Ang text message ni Janelle sa akin. Kami? Hindi ko matanggal ang mata ko sa katagang yun. Kasama niya si Mokong. Ano to? Habang naghihintay ay nag-order ako ng food dahil hindi pa nga ako nag-dinner. Wala pang 10 minuto ay may kumatok na sa pinto. Dinungaw ko muna. Tsaka ako pinagbuksan ng pinto si Danilo at Janelle. Naunang pumasok si Dan na para bang isa siyang bida. Malumanay ng ngiti ang sinalubong sa akin ni Janelle. Nag-dinner na ba kayo? Si Janelle ang tinanong ko kaysa kay Danny. Nag-order ako sa room service. Dagdag ko. Hindi pa, sagot ni Danny. Binuksan niya ang TV at nilagay sa balita. Tsaka naupo sa sofa. Ba't andito yan? Bulong ko kay Janelle. Nagpumilit eh. Sagot ni Janelle. Hayaan mo, baka umalis rin yan mamaya-maya. Tahimik kaming naupo sa mga upuan habang hinihintay ang pagkain. Maya-maya ay sinisimplahan kong sulyapan ng dalawa. Si Danny ay nakaplakda lang sa kinauupuan niya na para bang walang kaba sa kung anumang baka mamagitan sa amin ni Janelle. Habang si Janelle naman ay nakatingin lang sa cellphone niya. Sa wakas ay dumating rin ang in-order ko na pagkain pero wala pa rin kaming imikan habang nagdi-dinner. Nang matapos kaming mag-dinner ay hindi na pwede pang ipagkaila ang dahilan kung bakit pa kami andito ngayon sa room na ito. Hindi ka ba aalis? Tanong ni Janelle sa mister. Hindi, dito lang ako. Sagot ng Mokong. Tumaas ang kilay ni Janelle sa sinabi ng asawa. Kasalanan mo lahat ng to, sabi ni Janelle. Tumayo na si Janelle at nagtungo sa banyo. Tumayo na rin ako mula sa mesa at naupo sa may kama, habang si Danilo na may bumalik sa sofa. Mula sa banyo ay maririnig ang pagbagsak ng tubig sa shower. Hindi nagtagal ay lumitaw mula sa banyo si Janelle. Suot niya ang isa sa mga bathrobes na nasa banyo. Nakataas pa sa batok niya ang mahaba niyang buhok. Ako naman ang nagpunta sa shower para maghanda at siya naman ang naupo sa may kama. Dahil naligo na ako sa bahay bago umalis, ay nagsipilyo at nagbanlaw na lamang ako. Sinuot ko na rin ang bathrobe bago bumalik. Nadatnan kong nakahiga na sa higaan si Janelle at nakasandal sa headrest. Nakatalukbong na siya sa ilalim ng kumot at mukhang wala nagsuot. Lumipat naman si Danny sa isang upuan na nasa sulok at malapit sa paanan ng bed. Lumapit ako kay Janelle at saka ako napaisip kung paano ko tatabi sa kanya. Inangat ko na lang ang kumot sa gilid ko. At saka pumailalim at naupo sa tabi ni Janelle. Nakasandal din ako sa headrest gaya ni Janelle
habang kinakalas ko ang pagkakabuhol ng sintruan ng bathrobe ko. Hinarap ko si Janelle. Sigurado ka ba sa bagay na to? Bulong ko sa kanya. Gusto ko pa rin siyang bigyan ng huling pagkakataon na umatras. Hindi ko rin sigurado. Pabulong na sagot niya. Pero gusto ko sanang magtanda si Danny sa ginawa niya. Umayos ng higa si Janelle at sumunod na ako. Nakatukod ang isang siko ko at nakatingin sa magandang mukha ng katabi ko. Hindi ko alam kung ano ang dapat kong gawin sa puntong yun. Kaya nilapit ko na lang ang mukha ko sa kanya at nagulat ako nang suyuin niya ako ng malambing na halik sa harap ng mister niya. Sa puntong yun, biglang lumabas ng padabog si Danny sa kwarto. Marahil ay di na nito kinaya ang parusa sa kanya ng misis. Nagkatinginan kami ni Janelle sa inasal ni Danny at muling hinagkan ng malambing ang isa't isa. Kusang yumakap sa bato ko si Janelle. Kung tutuusin, napakaswerte ni Danny sa kanya. Ang bango niya talaga at dalagang-dalagang itsura. Sa edad na 26 ay talagang marami pa rin may kursonada sa kanya sa office at isa na ako doon. Halos mapakagatlabi siya nang unti-unting bumaba ang halik ko. Napakaswerte ko din dahil di ko akalain na aabot kami sa puntong ganito. Kung hindi lang siraulo ang mister niya, ay malamang wala ako ngayon sa hotel kasama ang babaeng malabo ko sanang makatabi sa kama. Hanggang sa tuluyang umuga ang mapaglarong kama, halos yakapin ako ng mahigpit na Janelle. Para siyang nasiraan ng bait at ayaw niya akong pakawalan kahit ilang segundo lang. Feeling ko tuloy ako yung asawa niya. Nang makatatlo kami, nahiga ako sa tabi ni Janelle at napalingon sa maganda niyang muka. Tara, shower tayo? Pag-anyaya ni Janelle. Bumangon siya at hinila niya ang kamay ko para magkasama kaming magtungo sa banyo. Alam mo, sa'yo lang ako nahibang ng ganun. Ang sabi niya Janelle habang kami ay nagsha-shower. Hindi nga. Hindi naman kasi ako ganun ka-experience sa kama. Tsaka mahina si Dan. Pili ang pagpapaliwanag ni Janelle. Nang matapos kaming magbanlaw, ay nagtapis na lang kami ng tuwalya dahil nga naiwan ang mga bathrobe sa labas. Pag-check namin sa labas ay wala na si Dan. Marahil inis na inis sa sarili. Kung hindi dahil sa kalokohan niya, ay hindi mangyayari ang lahat ng to. Pati ang kotse ay wala rin. Dahil doon, magkatabi kaming natulog magdamag ni Janelle sa hotel. Napaka-sweet niya. Yakap-yakap niya ako habang natutulog kami. At dahil lalaki lang ako, humirit pa ako sa kanya ng ilang beses bago kami umuwi. Doon ay napaamin sa akin si Janelle na hindi pala sila kasal ni Dan. Live-in lang daw sila at yung kasal nila sa probinsya na napalitaan namin noon ay gawa-gawa lang ni Danny para iwas daw manliligaw sa kanya. Nagulat ako. Kaya pala hindi sila yung ganun kasweet sa isa't isa. Napangiti na lang ako at biglang nagkaroon ng pag-asa. Ganun na nga ang nangyari. Tuwing may oras kami, nagkikita kami ni Janelle para tugunan na ang aming pangangailangan. Dahil pareho ang schedule ng lunch break namin, ay palihim kami sa nakaw na sandali sa kotse ko sa parking. Nitong nakaraang day off namin pumunta siya sa bahay ko at doon siya natutulog. Dahil sila Gary at Mark ay parehong may work ng mga araw na yun, ay nasusolo namin ang buong bahay. 10 araw matapos ang pagbabayad ni Danny sa pustahan namin, ay nag-resign ito sa trabaho. Kinabukasan, nagsabi sa akin si Janelle na ihiwalayan na raw niya si Dan. Nagpapasama siyang maghanap ng malilipatang apartment o kondo sa akin. Pwede namang mag-stay sa bahay na lang, ang sabi ko. Andun si Gary at Mark, di ba? Tanong ni Janelle. Wala naman silang choice eh. Sagot ko, bahay ko naman yun. Kaya kanina lang ay tinutulungan ko si Janelle na ilagay sa kotse ko ang mga gamit niya. Medyo nagulat ako na iilang maleta at kahon lang ay napagkasya na niya lahat. Hindi ko nakita si Danny sa kondo, kaya medyo na-curious ako. Nang tanungin ko si Janelle kung asan si Mokong, sinabi niyang kusang lumabas lang ng oras na yun. Mula noon, nagsama kami ni Janelle. Alam kong naging usap-usapan yon sa opisina, lalo na't kumalat ang tungkol sa pustahan namin ni Danny.
Pero pareho naming pinagkakaila ni Janelle na may nangyari. Nasadyang naging kami lang nang maghiwalay sila. Pero ang hindi namin pinagkakaila ay naghiwalay sila dahil sa pustahan na yun. Hanggang dito na lamang po at sana'y kahit papaano ay magsilbing aral sa mga lalaking hindi nagpapahalaga sa kanilang nobya o asawa.